everyone! Welcome back to another video. So ayan, balik Espanya na tayo. And mamaya meron akong work. Pero nagugutom ako. Tapos tinatamad na akong lumabas kasi super late na rin talaga ako nagising kanina kasi pagod na pagod talaga ako pa. But anyways, gusto kong magluto. Ngayon, ang problema natin, hindi ako marunong magluto. Pero bumili ako ng pasta at saka sauce dun sa grocery nung isang araw. So, ang ginawa ko, pinicturean ko lang siya. Tapos, sinend ko kay ChatGPT. Tapos, binigyan niya tayo ng recipe. Ngayon, hindi kumpleto yung, yung mga ingredients natin. Pero, gagamitin lang natin kung ano yung meron tayo. So, first time ko lang itong gagawin. Hindi ko alam kung anong pagiging lasa. Basta meron tayong panglaman tiyan. Okay na yun. So, try natin. So, eto yung ating ingredients. So, meron tayong itong pasta na to. Hindi ko alam kung anong klaseng pasta yan. Now, sabi ni ChatGPT, ang tawag dito, ibang cheese, pero meron lang akong mozzarella. So, yan yung gagamitin natin. Tapos, eto yung sauce for cheeses, quattro formaggi. Tapos, butter. Pwede daw natin gamitin yung olive oil, pero feeling ko mas maganda yung butter. Tapos, kailangan natin actually ng bawang. Kaso wala akong bawang. So, syempre, eto na lang yung gagamitin natin kasi meron naman tayo nito. So, let's start. Okay. So, ang first step daw is magbo-boil tayo ng tubig na may kasamang salt. So, may mga measurements yung sinasabi. Kaso, wala na tayong mga pang-measure. So, okay na to. May kasama daw salt. Hindi naman niya sinabi kung gano'ng kadaming salt. So, palasa lang siguro. So, okay na yan. Tapos, ang problema din kasi, wala tayong mga masyadong pangluto. Alam mo yun? Itong ilbi na to parang talaga siya kumpleto. Wala talaga. So, anyways, ano meron dito? Paso. Ano ba yun? So, magkukutsara na lang tayo. Tapos, kailangan natin i-mix yung salted water. I-boil down natin siya. Tapos gusto kong gamitin yung malaki. Kaso, para masyadong malaki. Para sana mas mabilis siyang mag-boil. Kasi wala tayong masyadong oras. Dadagdagan lang natin yung asin pa. Yan, okay na yan. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari dito sa ating mga nilulutong asin. Pero mahirap na kasi tayo. Kanya na lang yung kakainin natin. Okay guys, so ayan, nagbo-boil na yung tubig. Kaso kasi, naaalala ko, parang sabi ng tita ko dati, pag nagluluto ka daw ng pasta, kailangan mong lagyan ng oil para hindi magdikit-dikit. Wala siya dun sa instruction ni ChatGPT, pero lalagay yan natin. Meron lang ako nitong olive oil. So, yan yung lalagay natin. Konti lang naman. Kasi, pagkatapos nito, ang next step is that ilalagay na natin ang pasta. Ngayon, sabi ni ChatGPT, 200 grams. Eto, 500 grams. So, ngayon, tatansyahin na lang natin. Nahihirapan ako kasi hawak ko yung camera. At saka, ayan, lalagay natin. Dalawa lang kami kasi may bisita ko mamaya. Yeah! May bisita ko mamaya. So, ngayon, ito na lang yung kakainin din namin. Kung ano siya. Kung edible siya. Yung friend ko. So, darating siya mamaya. So, ayan. Hindi ko alam kung 200 grams na ba yan. Tama ba? O, konti pa. Yan natin. Tapos, pag mga Italians daw yung nagluluto, hindi na nila pinuputol yung pasta. So, hindi na natin puputulin yung pasta. So, ayan siya. Tapos, hayaan lang nating maluto mga 8 to 10 minutes. Parang al dente daw dapat yung pasta. So, ayan guys. Habang inaantay natin yung pasta, maghuhugas muna ako. Kaso, tignan na naman to. Parang ang tagal hindi nagamit. Sobrang tawag dito. Sobrang dumi. So, hugasan muna natin itis. Para yun yung ating gagamitin.
mamaya sa ating napakasarap na pasta. Naka-zoom talaga ako. Update. Ano ba to? Ano ba to? Hindi ko na masyadong parang pwede na ata to. Diba? Parang nasobra. Wait lang. Lalagay natin yan dyan. Tapos, iinitin natin yung pan. Tapos, tatanggalin ko na sa tubig yung pasta. Okay, so, sabi ni ChatGPT, kailangan daw natin mag-save ng 1 cup na pasta water. Kasi gagamitin natin mamaya. So, ayan yan. Tapos, natanggalin na natin yung tubig dito. So, you see guys, hindi siya dumikit-dikit kasi nilagyan natin ng oil. Feeling ko yun. Diba? Ayan. Kita nyo ba? Hindi ko alam kung luto na yan. Pero, feeling ko lutong-luto. Okay. So, yan siya. Tapos, yung next step, sabi ni ChatGPT. So, iinitin natin to. Feeling ko yung sauce na yung gagamitin natin. Tapos, initin natin yan. Maglalagay tayo ng butter. So, ayun na nga. Wala tayong mga pang-measure. Ganyan. So, okay na to. So, ngayon, ang next step, mainit na siya. So, since butter yung gagamitin natin, parang, feeling ko parang mali na maglalagay tayo ng butter kasi wala tayong garlic eh. Anyways, maglalagay pa rin tayo ng butter. Bahala na si Lord. Diyos ko, hindi ko alam kung tama ba itong mga pinagagawa ko, pero ganyan yan. Lalagay natin yung butter. Kasi 'di ba, pag masyadong mainit, masusunog. So, ganun siya. Tapos, next step, kailangan daw natin maglagay ng garlic, pero wala tayong garlic. So, ilalagay natin yung imaginary garlic natin. After that, ilalagay na natin yung 4 formaggi na sauce natin. So, hindi ko rin alam kung ilan yung ilalagay natin, pero maglalagay tayong kalahati. Kasi 'di ba, masarap yung pasta pag maraming sauce. So, ayun siya. Yung sauce. Kasi hindi ko na alam kung ano yung next step. Kailangan kong tignan sa ChatGPT. Pero hahaluin natin to. Ba't parang, puta, hindi pala siya naka-on, girl. My God. Kaloka. Okay, so, ayan. Lulutuin natin yung pasta. Bakit ganito yung pasta? Ay, yung sauce. Parang normal ba to? Baka ganito talaga. Pag halata mo, hindi talaga po ako nagluluto. So, ayan yan. Tapos, tignan na natin yung next step. Na nga, sabi ni ChatGPT, pag masyado daw thick, kasi masyadong thick yung sauce, lagyan daw ng konting, pasta water, para para pumayat. Papaligo ko yung pasta water mamaya para pumayat ako. Ayan. So, ganyan siya. Ganyan daw siya. Tapos, after that, ilalagay na natin ang ating mahiwagang pasta. So, parang konti lang yung sauce. Ayan, nilagay natin yung sauce. Tapos, saka natin hahaluin. Sakto lang. Ang bango na. Amoy ko na siya. My God. Can you imagine nakakapagluto na ako ng pasta? Madali lang naman pala. Diyos ko, Lord. So, ayan. Okay, guys. So, tinikman ko na siya. Ang sarap. Oh my God. Hindi ako makapaniwala na meron akong nagawang ganito sa buhay ko. Pero, lalagyan lang natin siya ng pepper.
para may konting pangpalasa. Okay na yan. Tapos, saka natin ihahalo. Feeling ko, sakto na yung sauce kasi, parang medyo, hindi naman matapang, pero parang medyo matapang yung sauce. Patay na natin. So, ang sarap! Oh my God, thank you, Lord. So, ayan siya. Kahit walang, okay lang pala na walang, anong tawag doon? Walang garlic. So, okay na to. Ngayon, iti-taste test na natin. Lord! So, ayan. Oh my God, na-excite ako. First time ko lang makapagluto ng ganito, pero nasasarapan naman ako. Hindi ko alam kasi dahil ako yung nagluto, kaya siya masarap. Pero ayan, lalagay na natin siya sa plate. Ayan. Yay! Oh my God, na-excite ako. Tapos, wala akong Parmesan cheese, so mozzarella yung ilalagay natin. Masarap din naman yung mozzarella. Oh, wala na pala. Nasira na pala yung mozzarella cheese kung meron ng magputsang. Okay, sige na nga. Pero parang feeling ko meron pa akong isang cheese dito. Eto. Pwede pa. Espesyal fondue. Hindi ko alam kung anong klaseng cheese to. Pero ayan, yan ang ating ilalagay. Maganda sana kung merong yung green kung ang man yun yung ilalagay nila. Tapos, ayan, titikman na natin ang ating pasta kung nakapasa ba siya. Pero natikman ko na ito kanina, masarap siya. Oh my God. Guys, so, titikman na natin siya. Parang kulang lang. Mas masarap sana kung may mga bacon, ganyan-ganyan. Di ba, no? Ganyan na ako mag-asawa. Masarap. Hindi ko siya in-expect na makakapagluto ako ng ganito. So, ang dali lang niyang gawin. Pwede niyo siyang itry. Kasi ang ginawa ko lang din, kung ano yung ingredients na meron ako, pinicturean ko lang talaga siya. Tapos, sinend ko kay ChatGPT. Tapos, ito din binigay niya. Masarap. Okay guys, so enjoyin ko muna yung pagkain ko, tapos after that, maglilinis ako konti kasi nga may bisita ako. Ayan guys, so tapos na akong kumain. Ngayon, nangangarag ako kasi parang ang gulo. Tingnan mo, pasta lang naman yung niluto ko. Ba't ganyan? So kailangan ko mag-ayos, maghugas, ganon. Tapos, ayan guys, yung mga basura ko, hindi ko pa naayos, hindi ko pa nababasura. So, hindi ko na alam kung anong unahin ko. Oh my God. So, anyways, maglilinis muna tayo. So, let's go! Guys, kailangan din nating maglaba today kasi medyo wala na akong gamit. Tapos, doon ako nahihirapan kasi wala akong masyadong damit, diba? So, ngayon, every gamit, kailangan nating maglaba. So, ating mga labahin. So, huwag nyo na akong i-judge kung sama-sama na yung mga kulay-kulay kasi konti lang naman yan. Okay na yan. So, okay na din yan. So, ayan siya ang ating mga medyas. Wala na akong magagamit na medyas. And, okay na ang ating labahin. So, ngayon naman, kailangan kong magwalis. Tapos, naiirita talaga ako dito sa ganitong klaseng walis. Mas maganda pa yung walis tambo. Kasi parang, nadodoble ang trabaho pag ito. Alam mo yun? Kakairita. So, anyways. So, yun guys. So, linis na tayo ng konti. Kasi nga, meron akong bisita mamaya. So, nagwalis-walis lang ako, tapos naglinis sa kitchen, tapos dyan sa toilet para hindi lang masyadong ngarag. But anyway, so ayun nga, kakabalik ko lang galing sa bakasyon. So kung napanood niyo yung mga last na videos natin, kasama ko yung sister ko, nagpunta kami sa Germany, pero hindi na ako nag-vlog dun sa Germany kasi
binisita namin actually yung mga friends namin, mga kababata namin. So, bibisitahin din nila ako dito. So, hopefully makapag-vlog tayo pag dumating sila. And then after that, nagpunta na kaming Belgium. For 4 days kami nagstay doon. And then, saka na ako bumalik dito sa Spain. So, ngayon, nagre-rest lang ako bago bumalik sa trabaho. Kasi temporarily, nandito lang naman ako sa Spain. Bakasyon din, ganyan, before ako bumalik sa Canada. But yeah, alam mo yun, medyo mixed emotions siya. Parang gusto ko siyang gawan ng isang video, yung experience ko, experience ko. Kasi actually, usually talaga pag nagta-travel ako matagal, yung mga 2 months, 3 months, ganyan. And maganda siya kasi yung gusto ko talaga is yung slow travel, yung everyday meron kang napupuntahan, na-experience, pero hindi ka nagmamadali. Kasi 'di ba usually pag nagta-travel ka ng mga 3 days, 4 days, pagod at saka minamadali mo yung mga kailangan gawin, kailangan kainin, kailangan puntahan. So ang ending, hindi mo siya masyadong na-appreciate. Ako kasi gusto kong talagang tinitake yung oras ko, yung kunyari meron akong gustong puntahan, uupo ako doon ng matagal, alam mo yun, hindi ako nag-worry na oh my god, kulang yung oras ko, ganyan-ganyan. So yun kasi yung aesthetic ko. Pero meron din siyang mga downside, alam mo yun, like for example, ang tagal mong mag-isa lang, di ba? So, I mean, dito naman sa Spain, meron naman ako mga kakilala na kasi ilang beses na rin ako nakapunta dito. Pero hindi naman everyday na nagkikita kami, nag-uusap kami. So, meron pa din yung mga days na lagi kang mag-isa. And lagi kong sinasabi like dun sa mga kapatid ko or dun sa mga friends ko na, you know, yung isang reality ng pag-solo travel talaga ng matagal is that meron yung point na, parang medyo lonely siya kasi wala kang kasama eh. Nung 3 weeks na magkasama kami nung isang sister ko, okay siya. Pero ngayon kasi back to normal na naman. Mag-isa na naman ako parati. My God, nangangarag na naman ako. So, anyways, yun yung gusto kong next na video natin. So, if interesado kayo dun sa video na yun, then abangan nyo siya. Yun yung next na video natin. Pero actually, marami pa akong mga vlogs, travel vlogs na hindi ko pa siya na-upload. So, tignan natin kung paano ko siya i-upload. Siguro, yung next na video natin is yung topic about, you know, like solo traveling, mga ganyan-ganyan. Tapos, dun sa next na video is yung mga activities na natin. Yung last day na lang namin sa Brussels, yung hindi ko pa na-upload. Tapos, yung nung nagpunta kami sa Montserrat. So, hindi ko pa na-upload yung mga yun. But overall thoughts dun sa Germany at saka sa Belgium, super ganda. October kami nagpunta, so okay pa yung weather. Hindi pa siya actually ganun kalamig. Lalo na siguro dun sa mga sanay na talaga sa lamig, yung mga taga-Canada dyan, kagaya ko. Hindi siya talaga ganun kalamig, pero maulan. Apparently, ganun pala talaga yung weather nila pag mga ganitong season, mga autumn, winter, ganyan. So, at saka hindi daw masyadong mas-snow. Nagtanong-tanong ako, hindi daw talaga siya mas-snow. So, kahit mga light lang na mga coat, yung dalhin ninyo, okay na siya. Pero sobrang ganda talaga. Pero feeling ko, mas maganda rin siya sa summer. Ang ayoko lang kasi, pag nagta-travel ng summer, is that maraming tao, ayoko yung ganun. So, usually, pag summer, nagstay lang talaga ako sa Montreal. Kasi parehas lang din naman, di ba? Like at least marami ka pa rin pwedeng gawin doon pag summer. Tapos, pag nagta-travel na ako, gusto ko yung off-season na. Kasi una, mas mura siya, di ba? Hindi masyadong mahal yung mga hotels, yung mga plane ticket, mga pagkain, mga ganyan. At saka, less crowded. So, kung meron kang mga gustong gawin or gustong itry, matatry mo talaga siya na hindi ka masyadong, alam mo yun, ngarag or hindi ka masyadong nagpipila-pila. Kasi ganun yun, di ba? Pag summer, sobrang daming tao, halos lahat nakabakasyon, mga estudyante, pamilya, ganyan-ganyan. So, yeah, hindi ko na alam kung anong topic natin dito sa vlog na to. Kasi ako pag nag-start na ako magsalita, kung ano-ano na yung mga lumalabas sa bibig ko na mga topic-topic. But anyways, tatapusin ko na siya dito sa
video natin for today. Kung meron pa kayong mga gustong pag-usapan or kung ano mga videos na gusto nyong makita, then let me know dun sa comment section. Marami akong gustong actually gawin pa dito sa video natin. But, yeah, just let me know kung meron kayong mga suggestions dun sa comment section natin. And I'll see you dun sa next na video natin. Bye!